Ang gusto kong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Salasatun yad'una Allah fala yustajabu lahum." Merong tatlong uri ng mga tao na nagdudua sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, nananalangin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga panalangin. At naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlong klase ng mga tao na ang kanilang panalangin ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa mga dahilan na binanggit niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang uri ng tao na hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. Rajulun kanat tahtahu imratun sayyiatul khulqi falam yutallikha. Ang isang lalaki na meron siyang asawa na masama ang kanyang ugali at hindi niya hinihiwalayan ang kanyang asawa. Kapag magduduwa ang lalaki na yun para sa babae na yun, na masama ang kanyang ugali, hindi binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin, ang dua ng lalaki na yun. Sapagkat siya ay nagtitiis doon sa kanyang asawa, pinagtsatsagaan niya ang kanyang asawa na kahit na ito ay masama ang kanyang ugali, ay hindi pa rin niya kayang hiwalayan ang kanyang asawa. Paano masasabi ang isang babae na naging masama siya sa kanyang asawa? Ito yung mga kababaihan na masama ang kanilang pakikitungo sa mga tao. Ito yung mga kababaihan na masama ang kanilang ugali sa kanilang kapitbahay. Masama ang kanilang ugali sa kanilang asawa sapagkat hindi nila ibinibigay ang karapatan ng kanilang asawa sa kanila. Ano ang karapatan ng lalaki sa kanyang asawa? Kapag ikaw ay inutusan ng lalaki upang gumawa ng kabutihan, sumunod sa ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat sa iyo na babae na sundin mo ang kautusan ng iyong asawa. Kasama sa pagiging isang masama ng babae sa kanyang asawa, kapag hindi kayang ibigay ng babae ang karapatan ng kanyang asawa mula sa kanya. Katulad halimbawa ng pagsunod sa kanyang asawa, kung siya ay inuutusan ng kanyang asawa sa mga mabubuting gawain. Naging swail siya sa kanyang asawa. Kapag magdudu ang lalaki na yun, ay hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tinitiis niya ang kanyang asawa. Hindi niya kayang hiwalayan kahit na ito ay masama ang kanyang ugali sa mga tao at lalong naging masama ang kanyang ugali sa kanyang asawa. At nangyari ito sa kapanahonan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang lalaki na lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, ang aking asawa ay naging masama, suwail ang kanyang asawa." Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiwalayan mo ang iyong asawa." Ang sagot ng lalaki, "Hindi ko siya kayang hiwalayan sapagkat meron akong pinangangambahan." Pangalawang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kung di mo siya kayang hiwalayan, pagsumikapan mo na maturuan mo siya upang matigilan niya lahat ng kanyang mga masasamang gawain." Ayon sa mga ulama natin mga kapatid, kapag ang isang babae ito ay napatunayan na suwail siya sa kanyang asawa, masama ang kanyang ugali sa kanyang kapwa, hindi sumusunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nararapat siya sang lalaki na hiwalayan niya ang babae na yun sapagkat hindi makakabuti sa kanya. Hindi makakabuti sa kanya, hindi magiging dahilan ng pagtaas ng pananampalataya ng isang lalaki. Bagkus, kapag ganun ang asawa ng isang lalaki, yun ang magiging dahilan na hihilain niya ang iyong iman pababa at hindi pataas. Kaya ang sabi ng mga ulama natin, nararapat na hiwalayan ng isang lalaki. Ngunit, kapag ang dahilan ng isang lalaki ay meron siyang pinangangambahan at ayaw niyang mahiwalay sa kanyang asawa sapagkat meron silang pamilya, meron silang anak, ayaw nilang magkawatak-watak ang kanilang pamilya, nararapat sa lalaki na pagsumikapan niya na maturuan niya ang kanyang asawa hanggat sa matigilan niya lahat ng kanyang mga masasamang gawain. Ang isang babae ay hindi niya matatagpuan ang tinatawag na halawatul iman, ang tamis ng paniniwala hanggat hindi niya ibigay ang karapatan ng kanyang asawa. Ang sabi sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tajidu imra'atun halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha." Hindi matatagpuan ng isang babae ang halawatal iman, ang tamis ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggat sa hindi niya maibigay ang karapatan ng kanyang asawa mula sa kanya. Kapag ang isang babae ay naging mapagmahal siya sa kanyang asawa, ay pinaghandaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso sa kabilang buhay. Ito ay napakagandang balita para sa mga kababaihan.
na kapag ang isang babae ay naging mabuti siya sa kanyang asawa, naging mapagmahal siya sa kanyang asawa. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyum mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kung sino man ika ang babae na pumanaw at nung nasa mundo siya ay naging maligaya ang kanyang asawa sa kanya, naging masaya ang asawa niya dahil sa kanya, ang gantimpala sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso yung babae na naging mabuti siya sa kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay naging masaya, naging maligaya nung sila ay nagsama sa mundo. Yun ay gantimpala sa mga kababaihan na sila ay naging mabuti sa kanilang asawa. Pangalawang, hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang panalangin. Wa rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushhid alayh. Ang isang lalaki o isang tao na meron siyang kayamanan sa ibang tao o pera na pinahiram at ito ay walang witness. Ibig sabihin, ito yung tao na maaari siyang nagpautang, nagpahiram ng pera sa ibang tao na hindi naman niya mapapagkatiwalaan. At yung pinahiram niya ay hindi niya nilagyan ng kasulatan o witness o bilang saksi sa kanyang pagpapautang. Kapag siya ay magdudua para doon sa tao na yon, ay hindi tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga dua panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid Islam, sa pananampalatayang Islam, maski na ang pag-utang natin ito ay hinimasukan ng Islam. Kapag ikaw ay umutang, nararapat na meron kang witness. Kapag ikaw rin ay nagpautang, nararapat na meron kang witness, meron saksi dun sa pagpapautang mo. Kaya sinasabi ng mga ulama natin, kaya hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng tao na ito sapagkat naging pabaya siya sa pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nangutang o di kaya kapag ikaw ay nagpapautang? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wastashhidu shahidain min rijalikum. Nararapat na merong dalawang saksi mula sa mga kalalakihan. At kapag walang dalawang kalalakihan, isang lalaki at dalawang babae ang magiging saksi dun sa pag-utang mo o di kaya pagpapautang mo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, o kayong mananampalataya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, iza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubuhu. Kapag kayo ay mangutang, na merong kayong takdang panahon kung kailan kayo magbabayad, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na bigyan nyo ng kasulatan. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo ay nangutang o nagpautang sa isang tao na hindi naman natin gaano pinagkakatiwalaan, nararapat na ito ay may kasunduan, may kasulatan, at nararapat na merong dalawang saksi na lalaki. Kapag walang dalawang lalaki, isang lalaki at dalawang babae ang magiging saksi natin dun sa pagpapautang o pagpapahiram ng kayamanan. At bilang pangatlo na hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga dua, ang kanilang mga panalangin, warajulun ata safihan mala. Ang isang lalaki na binigay niya, inambag niya ang kanyang kayamanan sa mga taong sira ang bait, sa mga taong mga masasama. Anong halimbawa? Kapag ang kayamanan mo, alam mo na yung tao na bibigyan mo ng kayamanan ay gagamitin niya sa pag-inom ng alak, pagsasyabu. Kapag nag-ambag ka, nagbigay ka sa kanya ng kayamanan na alam mo ang kung saan niya gagamitin, unang-una, meron kang kasalanan. Pangalawa, hindi tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng isang lalaki na yun. Bakit? Alam mo na yung binibigyan mo ng kayamanan, yung tinutulungan mo ay gagamitin niya sa masama, so bakit mo siya tutulungan? Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuqtus sufahaa amwalakum. Huwag niyo ibigay yung mga kayamanan sa mga tao na yan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yan ay para sa inyo bilang panustos. So bakit niyo bibigay sa mga tao na yan na ginagamit nila sa mga masasamang bagay? Kaya sa pananampalatayang Islam, minsan ay pinipili rin natin kung saan natin gagastusin ang kayamanan na bibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kapag yan ay ginastos mo at may ambag mo yan sa mga masasamang gawain, meron kang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang kayamanan, biyaya na binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay iambag mo ito sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala,
meron kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nararapat sa atin, piliin natin mga kapatid Islam, saan bang gusto natin? Doon sa makakatulong tayo, ngunit meron tayong kasalanan kay Allah, o di kaya doon sa makakatulong pa tayo sa kapwa natin, at higit sa lahat, meron tayong gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlong uri ng mga tao na hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga dua. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.